ba isang OFW na matatapos na yung contract tapos wala pang naiipon, o kaya yung bagong OFW nasa abroad at plano mong mag-ipon. Kung ikaw ay mga yun, sa video na to pag-uusapan natin kung bakit hindi nakakaipon ang ating mga kababayang OFW. Una ay kada sweldo nakapokus ka sa mga branded na gamit na gusto mong bilhin. So sanay kasi tayo, di ba, sa Pilipinas, yung buhay natin ay hindi ganun karangyan na ang hirap bumili ng isang branded na gamit para sa sarili mo, dahil nga yung purchasing power natin hindi ganun kalakas, hindi tulad pagka nag-work ka sa abroad. Yung kinikita mo, pwede kang bumili ng gusto mong gamit. Ngayon ang problema lang doon, hindi naman ganun kalaki rin yung sweldo mo, hindi na para sustentuhan yung luho mo, tapos yung pansuporta mo pa sa pang araw-araw mo sa abroad at sa pamilya mo. Ang mangyayari, so mauuna yung paggastos mo sa mga branded na gamit. Hindi, mangyayari kulang yung yung pansustento mo sa pamilya mo tsaka sa sarili mo, which is ang mangyayari ngayon ay ikaw ay aasa sa number 2 reason kung bakit hindi ka makakaipon. Number 2 na reason na related sa number 1 ay ang paggamit ng credit card, maling paggamit ng credit card. So dahil nga kulang yung hindi kaya ng sweldo mo yung tustusan yung luho mo, ngayon magiging last resort mo, o yung magiging dependent ka sa credit card. Sa ibang bansa po kasi madaling kumuha ng credit card, kumbaga parang inaalok na nga sa iyo yun na kumuha ka, kasi doon kumikita yung credit card sa mga penalty at saka sa interest. So kung hindi ka regular na nagbabayad ng credit card, kung hindi mo binabayaran 100% kada buwan, meron kasi siyang interest, usually ay 19 hanggang 29%. So napakalaki po. So kung hindi mo mababayaran, ang laki ng magiging utang mo. So isa sa mga reason yun, dahil hindi mo kayang sustentuhan yung luho mo, unahin mo na yabang. So yun, ang nangyari, gagamit ka ng credit card. Kaya lang, yung inutang mo na yun, hindi mo kayang bayaran sa susunod na sweldo, dahil nga sa taas ng gastos mo sa mga luho. So eventually mababaong ka, at yun na magiging dahilan kung ba't di ka makakaipon. Ang sunod, wala kang end game or exit plan. Alam naman natin na mostly ng OFW ay hindi naman habang buhay na magtatrabaho ka abroad. So usually either lilipat ka ng ibang bansa, yung pwede kang maging PR or permanent resident, or uuwi ka na ng Pilipinas. Ngayon, kung wala kang plano, wala kang pagbabastiyan ng kung wala kang plano na anong mangyayari sa buhay ng ilang taon, let's say after 5 years, 10 years, kung hindi mo pa planuhin yun, kumbaga mahihirapan ka talagang makaipon, kasi wala kang goal kung ano yung patutunguhan ng buhay mo. Sunod ay hindi ka nagbabudget. Nung explain ko po ito, nung nag-Singapore po ako, yung siyempre puro branded yun sa mall, makikita mo talaga magaganda yung mga gamit. Kumbaga matetempt ka talaga pag na bumili ng mga branded na gamit para sa sarili mo, para pamporma. Ang ginawa ko noon, tinignan ko muna yung sweldo ko. Tapos
Siyempre may utang po ako nun dahil nagpa-placement. Nilaan ko na yung kung ano yung mga bayarin ko nung unang time na yun. Halimbawa, okay, yung unang sweldo ko ganito, no? So ang ginagawa ko, binabudget ko siya. Kung ito para dito, ito para sa pambayad sa inutang ko, ito yung bibigay ko sa pamilya ko sa Pilipinas. Tapos ito yung bayad ko sa, let's say kumuha kayo ng bahay sa Pilipinas. Ito yung panggastos ko para sa, let's say 2 weeks. Ito yung pambayad ko sa renta, sa apartment. So naka-budget siya. At least kita mo kung kaya ba na bumili ng budget mo na makabili ka ng branded na gamit o hindi. Pag hindi mo kasi ginawa yun at inuna mo yung pagbili ng mga branded na gamit, pagdating ng bayaran sa mga dapat mong bayaran tsaka dapat mong sustentuhan, kukulang ka. Kaya dapat naka-budget ka. Kaya ako nung nakita ko na wala akong kakayanang bumili ng branded na gamit, iniiwasan ko muna magpunta ng mall. O kaya kasi nagwi-withdraw ako ng cash kasi nagpapadala nga ako sa Pilipinas, mga pambayad. Paglalabas ako, ang dala ko lang nun parang pangkain lang. Kumbaga inaano ko yung sarili ko na ito lang dadaling ko para hindi ako ma-tempt na gumastos. So yun, talagang tiis talaga. Disiplina talaga. Sunod na yung panayang oo mo sa lahat ng umuutang sa'yo. Especially pag nasa Pilipinas na lamang nag-abroad ka, marami niya nang lalapit sa'yo, magme-message, tapos mangungutang. Kapag hindi ka marunong mag-say no, wala na. Kasi hindi naman kasama sa budget ang yung pag-utang sa'yo ng mga kakilala mo. So kung lahat oo-oonan mo, now turn right on. ubos at saka magiging negative yung income mo. Lalo kang di makakaipon. Kasi kung yung ipapautang mo, ay iutang mo pa. Kaya mahirap po, no? So yung kaya nyo lang, kumbaga sabi nga, hindi mo kayang magbigay kung ikaw mismo ay walang kakayanang makapagbigay, no? Ibig sabihin yung dapat yung kaya mo lang ibigay ang ibibigay mo sa mga hihingi sa'yo ng tulong. Yung kaya mo lang. Kasi minsan parang gusto natin ibigay lahat, kaso isipin din natin sarili natin na OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa na walang kasiguraduhan na permanente, no? Kailangan po balanse lang. Pwede naman tayong tumulong ng kaunti, hindi na natin pabayaran sa kanila, pero yung kaya lang po natin, wag po yung yung sobra-sobra. Ang sunod ay hindi ka talaga nagtatabi ng hindi mo dinisiplina yung sarili mo na magtabi ng kahit kaunti sa bawat sweldo mo. So related to sa pagbabudget. Ngayon, kung alam mo na may sumusobra na pera sa'yo, dapat disiplinahin mo rin yung sarili mo na makapagtabi ka, makapag-ipon ka, makapag-save ka. Ang magandang technique dyan ay yung meron kang isa pang account na kumbaga yung maganda yung account na yun, yung hindi mo basta-basta magagalaw. I-automate mo. So kada sweldo, sabihin mo sa bangko, kuha ng let's say $50, lalagay mo doon para hindi mo mapapansin na kada sweldo mayroon kang naitatabi na naiipon, at yun na hindi mo gagalawin. Kumbaga kung maaari nga hindi mo nakikita para hindi mo maisip, meron akong
ipon, pwede kong galawin yun. Sunod ay yung naipon mo, hindi ka nag-i-invest. Paano pag-i-invest ang ibig sabihin? Ibig sabihin, yung perang naitatabi mo ay pinagtatrabaho mo. Kumbaga kahit natutulog ka, kumbaga nagtatrabaho yung pera para sa'yo. Siya yung nagpapakahirap para kumbaga lumago pa siya. Kasi kung ang pera mo ay nakatabi lang sa bangko at hindi mo ininvest, hindi lalago yung hindi makakatulong yung pera na nagtabi mo para lumago pa para sa future mo. Let's say nga matapos na yung kontrata mo at uuwi ka na, ngayon kung wala kang hindi mo ininvest yung naipon mo, wala, kung ano lang yung naipon mo, yun lang, tas bababa pa yung value nyan kasi nga dahil sa inflation. Let's say ang naipon mo ay, let's say lang 100k pesos, pagdating ng after 10 years maybe 70k na lang yung value nun, dahil nga kung hindi mo siya ininvest tulad sa stock market o kaya bumili ka ng lupa or apartment, yung 100k mo, bababa yung value. Ang kagandahan lang doon, may naipon ka na pwede mong gamitin sa pagnenegosyo. Sana po nakatulong yung mga binigay kong example sa inyo, lalo na po sa mga malapit ng end ng contract sa mga ibang bansa na hindi nagbibigay ng permanent residence. Pero kung may plano po kayo na lumipat na ibang bansa tulad ng Canada, Australia, New Zealand o iba pa pong bansa, maganda po yun para at least makasama niyo yung pamilya niyo. Pero po kung plan nyo ay umuwi na ng Pilipinas, maganda po na may naitabi kayo kasi alam natin na kapag ka OFW ka, hindi siya habang buhay. So kailangan meron kang exit plan, meron kang end game na plan, na pag natapos yung contract mo, ano na yung gagawin mo. So marami pong paraan, pero kailangan po talaga yung income na nakukuha nyo sa sweldo nyo po, sa pagtatrabaho bilang OFW, meron kayong naitatabi at nai-invest nyo po. Nung bago pa lang po ako nun, hindi ako ganun wala akong alam sa investment or kung anong gagawin. Basta ang alam ko lang nun, kailangan bayaran ko muna yung mga utang ko. Ang nakita ko lang na magandang nagawa ko nun, binayaran ko yung mga utang ko, tapos dinisiplina ko yung sarili ko na hindi ko pa kayang bumili ng mga branded o mamahaling gamit kasi nga marami akong obligasyon, maraming bayarin. So nadisiplina ko yung sarili ko. Kaya yun, hindi ko inintindi yung sasabihin ng iba na wala akong bagong gamit. Kasi nga iniisip ko, bayaran ko muna lahat, tas at the same time matulungan ko yung pamilya ko sa Pilipinas na kahit paano mapadala ko. Minsan nga ang mami nun nung nabubuhay pa nagreklamo para daw hindi ako nagtatrabaho sa abroad, pero kasi dami ko rin kasi bayarin yung time na yun. Tas nga kung nanonood kayo sa vlog ko na pa ako ng dati kong kasama sa apartment, na loko pa ako, hindi pa ako binayaran ng credit card. Hindi niya binayaran yung inutang niya na pera sa credit card na credit card ko. Pero yun, para na lang kasi mahirap po, nasa abroad ka tapos nagtiwala ka nasa Pilipinas. Yun, pero nabayaran ko rin po, awa ng Diyos. So sana magsilbing aral po yun, na
mag-ingat po tayo sa pagpapautang. At isipin natin na nag-abroad tayo, dapat balance lang, nakakatulong at the same time nakakaipon tayo. Okay, una po no, hanggang sa muli, marami pong salamat. God bless.